Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pinagtapat na nitong si Kurt ang totoong nararamdaman niya para kay Lilith. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilith Matias. Hindi nakaligtas si Lilith sa interview sa kanya nitong si Atty. Abalos. Pakiramdam ni Lilith na mukhang tagilid siya sa pagpasok sa pagiging PAW lawyer. Kahit na nga maayos lahat ng naging sagot niya kay Atty. Abalos. Samantala, dahil sa palitan ng halik na nangyari kay Eira at Atty. Renan, ay napatunayan ni Eira na may gusto lang pala si Atty. Renan kay Eira. Kaya sinusungita ni Atty. Renan ng husto si Eira. Nag-date si Atty. Renan at Eira sa isang restaurant. Habang nag-uusap at nag-aasaran silang dalawa, maya-maya ay biglang sumugod si Calorena dito kay Eira. Pinagdiinan ni Calorena na si Eira ang pumatay sa anak niyang si Ino. Nasampal ni Calorena si Eira, kaya nagalit itong si Eira. Pumagitna naman agad si Atty. Renan para pigilan si Calorena sa pananakit kay Eira. Sinabihan ni Eira si Calorena na kung pinaniniwalaan raw ni Calorena na si Eira ang pumatay kay Ino, ay patunayan niya raw sa korte para magkaalaman silang dalawa. Kaya naman sinabi rin nitong si Atty. Renan na tama si Eira. Kung gusto raw ni Calorena na makuha ang hustisya kay Ino, ay magpunta siya sa korte at magsampa ng kaso. Sa kabilang banda, nakipagkita si Lilith kay Kurt. Tulala si Lilith habang kinakausap siya ni Kurt. Napansin ni Kurt na tulala si Lilith. Kaya nagtanong siya kung bakit at ano ang nangyari, parang ang lalim raw kasi ng iniisip ni Lilith. Kwinento ni Lilith ang interview niya kay Atty. Abalos. Mas strict pa raw si Atty. Abalos kesa kay Tinang Ses at Constantino. Nangangamba raw tuloy si Lilith kung tatawagan pa siya ni Atty. Abalos para makapag-umpisa na bilang PAW lawyer. Pinalakas ni Kurt ang loob ni Lilith. Huwag raw mawala ng pag-asa. At kung nagkataon raw na hindi tawagan si Lilith, ay malaking kawalan yun sa kanila kapag pinalagpas nila ang isang Atty. Matias. Napangiti si Lilith sa sinabi ni Kurt. Kaya sinabihan siya ni Kurt na mas maganda si Lilith kapag nakangiti. Maya-maya ay sumegway nga ni Kurt kay Lilith na malapit na ang birthday niya. Gusto raw ni Kurt na imbitahan si Lilith sa intimate dinner kasama ang pamilya niya. Kaya nagtaka si Lilith kung bakit inimbitahan siya ni Kurt samantalang pangpamilya lang ang sinasabi ni Kurt. Paliwanag ni Kurt na isa si Lilith sa isa sa pinakamalapit niyang kaibigan. Kaya mahalaga ang presence ni Lilith kesa sa regalo. Pumayag si Lilith sa gustong mangyari ni Kurt. Sasama siya sa intimate family dinner nila ni Kurt. Sa kabilang banda, kinagabihan, nakauwi na si Lilith at habang nasa hapagkainan ang pamilya Matias ay napansin ni Tinang Ses si Lilith na hindi pa kumakain at tulala. Kaya tinanong niya ang anak-anakan niya si Lilith kung okay lang ba ito at kung ano ang problema niya. Naisip nila na baka dahil sa pag-apply ni Lilith ay kaya siya malungkot. Huwag raw isipin ni Lilith ang tungkol doon dahil sure sila na matatanggap si Lilith. Ngunit sinabi ni Lilith na hindi na raw siya umaasa pa na matatanggap pa siya. Kaya bukas na bukas raw ay mag-a-apply na siya sa ibang law firm. Kakain na sana si Lilith. Maya-maya ay may natanggap na text si Lilith. Na-text na si Lilith na natanggap na siya bilang PAW lawyer. Kaya naman nagsisigaw sila sa sobrang saya at pinagpatuloy na ang pagkain nila. Masayang masaya ang pamilya ni Lilith para sa panibago niyang haharapin as a PAW lawyer. Kinabukasan, nagready na si Lilith para sa orientation niya sa PAW lawyer. Kinabahan si Lilith dahil unang araw pa lang niya at nasermonan na siya dahil late na raw siyang dumating. Kahit na nga maaga pa ito, nagpunta na agad sila Lilith sa kulungan dahil napag-usapan ni Lilith at Atty. Abalos na magtutulungan sila para maipanalo ang kaso ni Ella. Sa kulungan, natuwa si Ella dahil kasama na si Lilith sa magtatanggol sa kanya sa korte. Kaya naman pagtapos ng lahat
ay kwinento na ulit ni Ella ang tungkol sa kaso niya. Nalaman nila Lilet na may testigo pala laban kay Ella. Sinasabi na naninigarilyo si Ella sa loob ng factory at nagagalit si Ella sa boss nila nung araw na yun dahil hindi siya pinautang. Aminado naman raw si Ella na nagalit siya nung araw na yun. Iniisip tuloy nila Lilet kung paano nila mapapatunayan na mali ang paratang kay Ella kung sira ang CCTV footage sa factory. Dahil sa lahat ng narinig nilang kwento ni Ella, ay nalaman nga nila na taliwas pala sa lahat ng kwento ng amo ni Ella ang lahat ng salaysay niya. Kaya nangako sila Lilet na hindi pa babayaan si Ella sa kaso. Gustong-gusto na raw ni Ella na makalabas ng kulungan para makasama na niya ang kanyang mga anak. Pag-uwi ng bahay ni Lilet, inusisa agad ni Lilet ang sapatos ng beshi niya at nakita niya na gawa iyon ng factory na pinagtatrabuhuan dati ni Ella. Sinabi ng beshi ni Lilet na mataas ang reputasyon ng kumpanya na yon dahil makamasa ang mga binibenta nila. Iniisip tuloy ni Lilet kung paano makakatulong sa kaso nila ang sapatos na gawa sa kumpanya nila dati nitong si Ella. Sa opisina ng Pau, kinukutya si Lilet ng mga katrabaho niya. Kaya naman pinagtanggol siya ni Melissa. Pinagsabihan ni Melissa ang ibang mga lawyers na maging mabait na lang kay Lilet dahil hindi naman na-convict si Lilet sa akusasyon sa kanya. Nagpasalamat si Lilet kay Melissa. Nakadikit na raw siguro kay Lilet ang pangungutya. Samantala, nalaman ni Lilet na pinipeke lang ng factory ang lahat ng materyales. Ngunit hindi ito pinapakinggan nitong si Atty. Abalos. Hindi raw ito makakatulong sa kasong hawak nila. Kinabukasan, pinuntahan ni Kurt si Lilet sa Pau. At dito nga ay umamin si Kurt sa nararamdaman niya para kay Lilet. Mahalaga raw para kay Kurt si Lilet. At higit pa sa kaibigan ang turing niya kay Lilet. Mahal na daw ni Kurt si Lilet. Kaya naman mangiyak-ngiyak si Lilet at hindi alam kung ano ang isasagot niya kay Kurt. Dahil first time nga nitong si Lilet na umamin sa mismong harap niya ang lalaki. Mukhang magiging masaya nga ang love life ng magkapatid na si Eira at si Lilet. Ngayong dalawang lalaki ang nagtapat sa kanilang dalawa. Patuloy kayang susubukin nitong si Atty. Abalos ang ating bidang si Lilet Matias? Ano kaya ang magiging sagot ni Lilet sa pag-amin sa kanya ng kaibigan niyang si Kurt? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.